Inaalo ng matinding kaba ang dibdib ni Luciana, habang nakatitig sa malaking pinto ng kanilang mansion. Halos 10 minuto na simula nang makaparada ang kotseng kanyang kinalululanan sa harap ng kanilang bahay, pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin lubos maisip na paglipas ng mahabang panahon, ito siyang muli. Muli siyang aapak sa lupang kinagiznan niya. Hindi maipaliwanag sa sarili ang sari-saring emosyon na nararamdaman niya. Oras na binuksan niya ang pinto ng sasakyan, alam niyang hindi na siya makaka-atres pang muli. Narito na siya, at iyon ang naging pasya niya. Kagabi pa pagkatapos ng pag-uusap nila ni Valerie, kailangan niyang makaharap ang kanyang ama. Muli siyang napapikit ng mariin kasabay ng muling pagpapakawalan niya ng malalim na buntong hininga. Pagkuway dahan-dahan niyang hinawakan ang seradure ng sasakyan, at binuksan iyon. Pagkababa niya pa lamang sa kotse, ay agad na sumalubong sa kanya ang mga nakahilirang kasambahay sa daraanan niya, maging ang mga tauhan ng kanyang papa na sumando sa kanya kanina. Sabay-sabay pa ang mga ito na yumuko ang ulo, bilang pagbati sa muli niyang pagdating sa mansion. Mabilis na inilibot ni Luciana ang paningin sa buong paligid. Ganun pa rin ang ayos ng mansion. Maliban sa bago itong pintura, hindi na rin bago sa pang-amoy ng dalaga ang mabango, at sariwang hangin na nagmumula sa malawak na lupain ng Hacienda Cervantes. Maging ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardan, na tinatangay ng hangin papunta sa kanyang kinatatayuan. Wala sa sariling napangiti ng bahagya ang dalaga, pagkuway mabilis na tumungo upang pigilan ang mga luhang nagbabaadya sa sulok ng kanyang mga mata. 8 years are long enough, para hindi siya mangulila sa lugar na ito. Ang dami niya sanang naipon na mga alaala rito, kasama ang kanyang ama sa loob ng 8 taon na iyon. Bago pa tuluyang kumawala ang kanyang mga luha, ay nagsimula na ring humakbang ang dalaga palapit sa malaking pinto ng mansion. Mabilis namang tumalima ang isang tauhan ng kanyang ama, upang pagbuksan siya niyon. Nasa bakana pa lamang siya ng pinto, nang hindi na napigilan ni Luciana ang pagbalong ng kanyang mga luha, dahil sa matandang sumalubong sa kanyang paningin. Nakasakay ito sa isang wheelchair. Ilang hakbang man ang layo nila sa isa't isa, alam ni Luciana kung ano ang ibig sabihin ng hitsura ng kanyang ama, habang nakatitig ito sa direksyon niya. Mabilis niyang binitawan ang bag na dala, at nagmamadaling tumakbo palapit sa matanda. Pa, I'm sorry. I'm really sorry kung ngayon lang ako umuwi. Sorry papa. Malakas na hagulhol ng dalaga, habang mahigpit ang pagkakayakap sa kanyang ama. Maging ang Don Ramon, ay hindi na rin napigilan ang mapaiyak sa mga sandaling iyon. Sa wakas, muli niya ring nasilayan, nayakap at narinig ang boses ng kanyang pinakamamahal na Yunikahiha. Princess, my princess, I missed you so much. Umiyak na saad nito sa kanyang anak. Halos hindi magkandamayaw ang puso nito, dahil sa kaligayahang nararamdaman, habang yakap-yakap ang dalaga. Thank you at pinagbigyan mo ang aking hiling anak ko. Anito at inilayo mula rito ang dalaga. Ikinulong sa mga palad nito ang mukha ni Luciana, at matamang pinakatitigan ito. You've changed a lot. Dalaga na ang baby ko. Oh Jesus, I've been longing for you all the time. Walang araw na hindi kita iniisip, Luciana anak ko, umiiyak pa ring sambit ng matandang Cervantes, pagkuway pinupog ng halik ang mukha nito. I missed you so much papa. I'm sorry. Wala kang dapat na ihingi ng sorry kay papa. I should be the one saying those words. I'm sorry. Sorry princess kung nang dahil sa akin, ay umalis ka rito sa mansion, anito. Let me hug you again, my princess. Garalgal pa rin ang tono ng boses nito. Matapos ang mahabang pag-iiyakan ng mag-ama, inutusan ng matandang Cervantes ang anak na itulak ang wheelchair nito, papasok sa opisina nito. Agad namang tumalima ang dalaga. How are you papa? Tanong ni Luciana sa ama, habang magkatabi silang nakaupo sa mahabang sofa. Okay na ako ngayon, hiha. Dahil nasa tabi na kita. Nakikita na kita ngayon. I'm happy, sagot nito at tinapik pa ang kamay niyang nakapulupot sa braso nito, maging ang ulo niyang nakapilig sa payat nitong balikat. I was thinking earlier. Paano kung hindi mo tanggapin ang sulat ko para sa iyo? Ang totoo niyan, matagal ko nang alam kung nasaan ka. It's just that I don't have the courage to face you. Inuunahan ako ng takot ko na baka mas lalo ka lang magalit sa akin. Sobra akong nasaktan noong umalis ka, at hindi kita makita.
I hired so many people, para lang ipahanap ka kahit saan mang lupalop ng mundo. Because I can't bear to lose my princess. Pero noong mabasa ko ang sulat mo sa akin, parang unti-unti akong pinapahirapan ng sarili kong konsensya. I never thought na, sobra ka na palang nasasaktan, dahil sa mga naging desisyon ko noon. Because of Clyde. I'm really sorry Luciana. That was not part of my intention. Hindi ko man lang isinaalang-alang ang mararamdaman mo noon, bago ako gumawa ng desisyon ko. Pagpapaliwanag nito sa anak. It was all my fault. Mabilis namang kumilos ang dalaga, at humiwalay sa kanyang ama. Malungkot na ngiti ang muli niyang ibinigay sa matanda, pagkway pinunasan ang mga luha nitong nangingilid na naman. Nakaraan na iyon papa, and, nagsisisi rin po ako sa mga nagawa ko noon. I admit that I am too young to understand everything. Maybe, let's forget about the past. Hayaan niyo po na punan ko ang mga naging pagkukulang ko sa inyo, bilang anak mo, ani Luciana. Oh, dalaga ka nga hiha. Dalaga ka na ngang talaga, anang Don Ramon na idinaan na rin sa pagtawa ang kaligayahang nararamdaman. Papa, I'm still your baby. Forever your princess, Anya. I love you Papa, saad nito at muling yamakap sa kanyang ama. Nagiging madrama na silang dalawa sa mga tagpong iyon. Well, sino ba naman kasi ang hindi magiging madrama, gayong kay tagal na panahon rin ang noalay sa kanilang mag-ama. Nagbalik na pala ang Senyorita Luciana, anang isang matandang babae, habang inaayos nito sa lagayan ang mga manggang napites na. Talaga ba? Nako, sa wakas ay magiging maligaya na rin ang Don Ramon, dahil sa muling pagkikita nila ng kanyang unikahiha, turan pa ng isang babae. Kay tagal din no 8 taon. Biruin niyo yun at nakayanan niyang tilisin ang kanyang papa. Hayaan na lamang natin. Ang mahalaga ay bumalik na ang Senyorita Luciana rito sa hasyenda. Iyon lang naman ang tanging makakapagpaligaya kay Don Ramon. Kung sabagay, sabay-sabay pang tumungo ang mga matatanda, bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kasamahan nila. Mabilis na napaangat ang likod ni Clyde, mula sa malaking puno ng mangga pagkarinig niya sa usapan ng mga tauhan nila. Kanina pa siya naroon upang magpahinga saglit, dahil napagod siya sa pagtulong sa kanilang mga tauhan kanina, para mamites ng mangga. Kahit papaano ay nabunutin din siya ng malaking tinik sa dibdib para sa mag-amang iyon. Hindi niya na rin kailangan na mag-alala sa kalagayan ng matandang Cervantes, tungkol sa pag-iisip nito sa anak. Pero ngayon, ramdam ni Clyde ang kakaibang kabog ng kanyang dibdib, sa isiping muli na naman silang magkakaharap ng babae. Ano kaya ang mga mangyayari sa pagitan nila ni Luciana? Ganun pa rin kaya ito makikitungo sa kanya? Malamang, dahil nga abot langit ang galit nito sa kanya. Paano niya kaya ito pakikiharapan? Halo-halo na ang mga tanong ang naglalaro sa isipan ni Clyde sa mga sandaling iyon. Hindi malaman kung may lakas ba siya ng loob na umuwi mamaya sa mansion, o sa planta na lang muna siya titira. Pero hanggang kailan niya naman iyon gagawin? Sa pagkakaalala niya, pumayag na siya sa kahilingan ng matandang Cervantes, na pakasalan ang unikahihan nito, wala sa sariling napapabuntong hininga na lamang ang binata, dahil sa kabang nararamdaman niya. Just face her Clyde. You can do it. I know you can do it. Nakaya mong ang tiisin ang ugali niya noon, ngayon pa kaya, aniya sa sarili. Pagkway mabilis na naihilamos ang mga palad sa sariling mukha. Nahahapo na muling napahiga sa damuhan. Palakad-lakad si Clyde sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nang matano niya ang kaibigang si Bricks. Humihingal pa ito at halatang malayo ang tinakbo nito, hanggang sa marating ang kinaroroonan niya. Bro, what happened to you? Kunot noon na tanong ni Clyde rito. Nabalitaan mo na ba, si Senyorita Luciana, umuwi na, saad nito sa kanya, at mabilis na itinukod ang dalawang kamay sa mga hita, at yumuko habang humihingal pa rin. Mabilis na muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Clyde, pagkway ginulo ang sariling buhok. Kalalaki mong tao, chismoso ka rin pala, saad nito. I'm just saying, baka hindi mo pa alam, at magulat ka na lang mamaya pag uwi mo ng mansion, anito at mabilis na tumayo, at sinuntok ng bahagya ang balikat ng kaibigan ko, alam mo na ba? Muling tanong nito. Yeah, I heard it earlier, malumanay na sambit nito. Tila ay biglang nawala ang lakas nito sa katawan, at muling umupo sa damuhan. So, what's the plan? Are you going to propose to her?
Mabilis namang nag-angat ng mukha niya si Clyde, at tinapunan ang kaibigan ng matalim na tingin. Okay, chill. I'm just kidding, natatawa pang saad nito sa kanya. So, ano nga, uuwi ka ba sa mansion para magpakita sa kanya? Para i-welcome siya sa muling pagbabalik dito sa Santa Isabela. I'm sure you are. I know, matagal mo na ring gusto na makita siya. Don't you? Sunod-sunod na tura ni Bricks sa binata. Agad namang napailing ang una. Sa mga sinabi nito, hindi alam ni Clyde kung ano ang dapat na gawin sa mga sandaling iyon. Hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin siya kung papaano niyang haharapin ang dalaga. Kung papaano niyang pakikiharapan at kakausapin si Luciana. Natatakot siya. Parang pakiramdam niya, mas nakakatakot itong harapin kaysa sa board exam niya noon sa Spain. Wala siyang ibang magawa, kundi ang magpakawala ng malalim na buntong hininga. I don't know. Hindi ko alam kung papaano ako tatayo sa harapan niya, oras na umuwi ako sa mansion, at muli kaming magkita. Alam ko kasing hanggang ngayon, ganun pa rin ang nararamdaman niya para sa akin. Galit pa rin siya sa akin. So, anong mukha ang ihaharap ko sa anak ni Don Ramon? Anang Clyde na halatang tensyonado. Para itong haharap sa isang parusa, na ngayon niya lamang matitikman buong buhay niya. Ang oo naman bro, saad ni Bricks na muli na namang natawa, dahil sa hitsura ng kaibigan. Oo na kung oo Bricks. Laugh at me if you want. Hindi mo kasi alam kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Heist. Anito at muli na namang napabuntong hininga, pagkuay wala sa sariling napatingala sa kalangitan. Ang gawin mo na lang, once na magkita kayo, say hi to her as if there's nothing happened between you and her 8 years ago. Siguro naman, she's matured enough para umasta pa rin sa ugali niya noon, Anito. Agad namang napaisip si Clyde sa ideyang iyon. Maybe Bricks is right. Bata pa si Luciana noon, kung kaya't ganon ang ugaling ipinapakita sa kanya. 8 years, maybe Luciana had changed already. Alam niya naman noon pa, kahit lagi itong nagtataray sa kanya, at laging nakasinghal sa kanya, Clyde knows na may kabaitan din namang itinatago ang babae sa kaibuturan nito. He witnessed it once. Noong minsan ay sunduin niya ito sa eskwelahan nito, at makita niya ang dalagitang si Luciana na binibigyan ng pagkain ng matandang lalaki na nagbabasura. Matapos ang mahabang oras na pananatili ni Clyde sa hasyenda, ay sa huli nagpasya na rin siyang umuwi ng mansion, tutal at papalubog na rin naman ang araw. Unti-unti na ring kumakalat ang dilim sa kapaligiran. Bago tuluyang pumasok sa main door ng mansion, ay muling humugot ng malalim na paghinga ang binata. Bago yun pinakawalan sa ere. Muling inayos ang sarili. Nang masigurong okay naman siya, agad niyang itinulak ang mataas na dahon ng pintuan, para bumukas iyon. Nakabibinging katahimikan naman ang sumalubong sa kanya sa buong kabahayan. Kunot-noo at nagtatakang inilibot ni Clyde ang paningin sa buong paligid ng sala. Wala siyang makita ni isa sa mga kasambahay doon, maging ang Don Ramon na madalas niyang nadadatnan sa sala tuwing uuwi siya, sa ganong oras pagkagaling sa planta. Dahan-dahan na humakbang ang binata papasok ng sala. Wala rin siyang maulinigan na ingay, na maaaring makapagtukoy sa kanya na may tao nga roon sa mansion. Nasaan kaya ang mga tao rito? Tanong nito sa isipan. Hanggang sa narating na niya ang puno ng hagdan, at tinahak niya ang pasilyo ng ikalawang palapag ng bahay, para tunguhin ang sarili niyang silid. Bigo siyang makita ang Don Cervantes, maging ang yunakahihan nitong kanina pang laman ng kanyang isipan. Kinabukasan halos tanghaliin na nanggising si Clyde, dala sa anong oras na siyang dinalaw ng antok sa nagdaang gabi, dahil sa kakaisip sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat. Napabalikwas pa ito ng bangon, mula sa kanyang kama ng makarinig ng sunod-sunod na pagkatok mula sa labas ng kanyang kwarto. Maya-maya ay bumukas iyon, at iniluwa roon ang isang kasambahay nila. Magandang umaga po senyor ito. Ihahanda ko po ba ang bihisan at pampaligo nyo? Tanong ng babae. Mabilis namang napalingon si Clyde sa bedside table niya, para sipatin ang oras doon sa maliit niyang alarm clock. Pasado 9:00 na pala. 5 oras lang ang naging tulog niya, mula kaninang madaling araw. No, ako na ang bahala. Salamat, aniya sa babae. Sige po senyor ito, saad ng kasambahay pagkuay muling nilisan ang kanyang kwarto. Agad namang bumangon sa kama niya ang binata, at muling isinuot ang itim na short at puting sando nito.
Nakagawian na kasi ng lalaki na matulog ng nakaboxer lamang. Nagtungo ito sa kanyang veranda, na nakaharap sa silangang bahagi, kung saan matatanaw ang pinakamalawak na lupaing pagmamay-ari ng mga Cervantes. Sa pwestong iyon makikita ang magandang tanawin sa buong hasyenda, maging ang sari-saring mga pananim ng mga magsasaka nila. Doon ay nakaugalian niya rin tuwing umaga ang mag-stretching, bago bumaba sa kusina at mag-almusal. Hawak-hawak ang kanyang leeg, habang minamasahe iyon ng mahagip ng paningin ni Clyde, ang malinaw na tubig ng swimming pool sa harden nila. Mukhang nag-aanyaya sa kanya ang tubig na iyon. Nagmamadali namang bumalik sa loob ng kanyang kwarto ang binata, upang kumuha ng tuwalya niya, bago ito tuluyang lumabas ng kanyang silid, at tinahak ang daan pababa ng bahay, patungo sa harden. Agad na hinubad ni Clyde ang sando, maging ang kanyang short na suot, kung kaya't tanging itim na boxer na lamang ang saplot niya sa katawan. Naglakad ito palapit sa swimming pool. Handa na sana siyang tumalon, at maglanoy doon nang bigla na lamang may lumitaw na babae mula sa may paanan niya. Wala sa sariling napaatras ang binata, dahil sa pagkagulat. Halos mapatanga pa ito, tila ay nag-slow motion ang buong paligid niya. Habang unti-unting umaahon ang babae, naanimoy isang diwata ng tubig. Ang mahaba, maitim at unat nitong buhok. Nakapikit ang mga mata. Ang matangos na ilong. Ang mamula-mula nitong labi. Ang malusog na dinadala na natatakpan lamang ng kakarampot na pulang tela. Ang magandang kurba o hubog ng katawan. Ang maimpas na puson, maging ang maliit na baywang nito. Ang bilugan at makinis na mga hita. It's perfect. Madami nang nakita si Clyde na mga babaeng naka-two-piece bikini, lalo pa noong nasa Spain at Hawaii siya. Pero hindi pa siya nakakita ng ganun kagandang figure ng isang babae. Perpekto sa kanyang paningin. Tila ay na love at first sight siya sa magandang tanawin na iyon. What are you looking at me? Seryoso at malamig na boses ang muling nagpabalik sa katinoan ni Clyde. Mabilis naman itong naipilig ang ulo, at sinalubong ang mga matang kay tagal na panahon ding hindi niya nasilayan, ang biglang nanulash sa bibig ng binata. Wala siyang maapuhap na kataga sa kanyang bibig, kundi iyon lamang. Pakiramdam niya bigla niyang nalunok ang kanyang dila. Anang Luciana at baliwalang naglakad palapit sa isang mahabang upuan. Padapang humiga roon. How are you? Maya-maya ay tanong ni Clyde sa dalaga, at pilit pang pinapagaan ang boses at sarili nito. It's been a long time, sa wakas ay naidagdag niya rin iyon. Yeah, it's been a long time. How are you, Clyde? Balik na tanong sa kanya ng dalaga. Wow, you still remembered my name, huh? Tila ay amazed na turan nito. Mabilis namang nag-angat ng mukha niya si Luciana, at kunot noon na tinapunan ng tingin ang nakatayo pa ring binata. Why not? Dapat bang hindi ko na maalala ang pangalan mo? Makahulugang tanong nitong muli. You're still the same, don't you, senyorita? Sa halip na sagutin ang tinuran sa kanya ng binata. Muling ipinatong ni Luciana ang kanyang ulo sa nakakrus niyang mga braso, sa ibabaw ng mahabang upuan at binaliwala na ang lalaki.